Ngayon naman po ay darako tayo sa iba pong mga programang ginagawa ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na itong nalalapit na barangay sangguniang kabataan eleksyon o itong tinatawag na BSKE at saka itong darating na UNDAS. Alam naman natin tayong mga Pinoy, mga kababayan, na kahit matagal na pong yumao ang ating mga mahal sa buhay, pero kapag dumarating ang mga ganitong okasyon, itong parating na Nobyembre 1, ay binibigyan pa rin po natin at ipinapakita yung atin pong paggalang, respeto at pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay na matagal nang yumao. At ngayon ho ay matutunghayan pa po natin ang iba pang mga programa na ginagawa po ng ating mga kapulisan. At magbabalik at muli nating makakasama, makakapanayam si Police Major Arnel Serra. Sir, isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng buong bansa, itong tinatawag nating BSKE at saka itong long weekend. Kumusta po ang sitwasyon dito sa nalalapit na BSKE natin, sir? Sa kasalukuyan po, ang bayan ng San Clemente ay nananatiling peaceful sa larangan po ng ito ang nalalapit na Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023. Nananatili po na ang 12 barangay po natin ay wala pong reported na kaharasan o anumang atrosidad na na-involve po dito sa nalalapit po nating eleksyon. Ito po ay dahil sa ating palagi ang koordinasyon sa ating election officer, sa ating mga lokal na opisyal, sa ating mga counterpart kagaya ng Armed Forces of the Philippines. So kaya po lalo nating pinaiigting at pinapanatili nating payapa yung ating pong darating na eleksyon. Sa ngayon, sir, sa ibang mga bayan kasi ay kasama nila ang COMELEC dahil nga ang COMELEC ay napakahigpit ngayon na ipatupad itong Omnibus Election Code at nagsagawa na sila ng Oplan Baklas. Dito po sa bayan ng San Clemente, sir, nagsagawa na rin bang COMELEC kasama ang PNP ng Oplan Baklas? Opo, ang ating pong election officer sa pangunguna ni Ma'am Maria Ali P. Felipe ay kasama ang Philippine National Police ng San Clemente ay nagsagawa po ng inspection sa mga common posted area ng ating bawat barangay kung may nakita pong paglabag sa paglalagay ng mga election election campaign materials dito po sa bawat barangay sa bayan ng San Clemente. Sa kabutihan naman po at kagandahan wala pong nakita ang ating election officer na violation, at kung titingnan nga po natin ay kakaunti lang po yung mga nagsabit, naglagay ng kanilang mga election paraphernalias, campaign materials sa kanilang barangay. At halos lahat naman po ng ating mga kandidato dito sa bayan ng San Clemente sa BSKE 2023 ay sumunod sa alituntunin ng COMELEC na doon lang maglagay sa common poster area ng kanilang mga campaign materials. Talagang kung gano'n, sir, makikita natin itong ating mga kandidato para sa BSKE ay katulad ng panunumpa nila doon sa tinatawag nating signing of peace covenant para maging maayos, mapayapa ang magaganap na BSKE dito sa bayan ng San Clemente ay tumutupad sila sa kanilang sinumpaan. Opo, yun po ang isang maganda dito. Nakakatuwa na yung ating lahat ng kandidato ay tinutupad yung kanila pong pinangako kung sila ay lumagda sa peace covenant natin na isa sila sa magiging kasangkapan para mapanatiling tahimik at payapa itong pong dating na eleksyon. Isa pa sa pinaghahandaan natin, sir, itong paparating na UNDAS. Ano po yung mga hakbang na ginagawa natin ngayon para hindi po makapasok o makapagsamantala itong mga nais gumawa ng krimen dito sa bayan ng San Clemente?
Opo, yun nga po, after po natin ng deployment, security dito sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023, ay darating naman po ang ating pag-alala sa ating mga mahal sa buhay na namayapa, yung tinatawag natin na UNDAS 2023. So, ang bayan po ng San Clemente, sa pamumuno po ng ating mahal na Mayora, Elma Macamadamia, ay naggawa po tayo ng rerouting plan para po itong ating mga sementeryo dito sa bayan ng San Clemente ay mapanatili po natin na maayos po ang daloy ng trapiko. Inaasahan po natin na dadagsa ang ating mga kababayan upang dalawin ang mga kanilang mga yumaong mahal sa buhay, mga puntod po na sa sementeryo. Kaya tayo ay naggawa ng plano para hindi po magkaroon ng pagkakabulbul na traffic. Opo. Ito pong ating ginawa na to na plano ay sinagbit na po natin sa Sangguniang Bayan ng Bayan ng San Clemente sa pamumuno po ng ating Vice Mayor Toledo. Opo. At ito po ay naaprubahan naman na po at katuwang po natin dito sa pag-implement ng sinasabi nating rerouting scheme ay yung ating mga kasamahan dito sa lokal na pamahalaan ng San Clemente. Kasama po ang MTRMO, ang Bureau of Fire Protection. Gayon din po ay nag-request tayo sa 71st Infantry Division Bravo Company na nakabase po dyan sa Barangay Maasin ng kanilang personnel para tulungan po yung PNP sa pagpanatili ng kapayapaan. Gayon din, yung ating mga force multiplier ay siya pong mangunguna na tulungan, asistihan ang Philippine National Police sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko, maayos na parkingan, paggabay po dun sa ating mga manlalakbay dito sa Romulo Highway na ina-expect po natin na ito ay long weekend at marami po tayong mga kababayan na magnagaling sa iba't ibang probinsya na magbabakasyon. Opo. So mag-i-establish po tayo ng route safety marshal. Ito po ay matatagpuan sa along highway po ng nitong Romulo na kung saan may mga pulis tayo, naka-standby tayo na emergency response team kasama ang Bureau of Fire Protection na mag-aalalay sa ating mga biyahero. Kung mayroon po sila mga assistance na kailangan, ay maaari po nilang hintuan o itap yung ating pong mga naka-deploy na PNP, BFP at mga emergency response team. Opo. Diyan po sa highway na yan. Ganun din, sa araw po ng UNDAS, sa November 1, mag-i-establish po ang San Clemente PNP ng Police Assistant Desk na nakalagay po ito sa harapan lang ng Bukana, sementeryo po dito sa bayan po ng San Clemente. Kung saan nandun po yung mga ibang force multiplier natin, yung ating mga health team, MDRMO rin, and yung ating PNP at AFP para po masigurado na mananatiling payapa ang ating pong UNDAS 2023. Opo. Dahil dito po sa bayan ng San Clemente, sir, meron tayong tinatawag na isang sikat na tourist spot na pinupuntahan ng ating mga kababayan. Sigurado po itong darating na UNDAS dahil long weekend tayo, baka may mga kababayan tayo na mula sa iba't ibang mga lugar, mula sa iba't ibang mga probinsya na dadagsa diyan sa ating tourist spot dito sa bayan ng San Clemente. Ano po yung mga ginawa po nating paghahanda diyan, sir? Ang bayan po ng San Clemente ay lagi pong nag-update sa official Facebook page po ng ating munisipyo na kung saan po ay doon po nila pinapublic, ina-announce ang kung bukas po o sarado sa publiko itong ating mga tourist spot dito sa ating bayan. So nakikiusap ako sa ating mga kababayan na lagi sana nilang i-check official Facebook page ng Municipality of San Clemente para sa mga importanteng announcement. Kasi kapag po na umuulan sa bundok, medyo hindi po maganda ang kondisyon ng kalsada at binabawal po yung pag-akyat doon po sa mga tourist spot natin dito sa parte ng Barangay Maasin sa San Clemente. Opo. So, rest assured po na yung pong mga update po dyan, kapag po meron, kung if ever po, pwede rin naman kayong magtanong o tumawag sa hotline po ng San Clemente o gayon din po sa hotline po ng Municipality of San Clemente, and then lalo-lalo po yung kanilang official Facebook page na kung saan doon po talaga nila na i-inform yung public
kung allowed po o hindi na mag-visit po sa mga tourist spot po dito sa ating bayan. Opo. Sir, sa mga programa po ninyo, at dahil nga nakita ko at ayon din sa inyong mga tinuran ay talagang pinaghandaan na po ninyo itong magaganap na long weekend. Paano naman po yung ginagawa natin sa ating mga botante dahil nga meron tayong mga programa ang COMELEC doon sa kontrabigay? Ano-ano po yung mga ginagawa po natin para itong ating mga kababayan dito sa San Clemente ay masunod nila yung nais mangyari ng ahensya ng COMELEC itong darating na BSK, sir? Opo, meron tayong committee na binuo na nagsimula yan sa ating provincial election officer na kung saan ay bumaba hanggang dito sa level po ng munisipyo kung saan ito ay pinangungunahan siyempre ng ating election officer, si Maria Ali Felipe. Opo. So ang kontrabigay po ay sa pamamagitan po nito ay ang ating pong mga kapulisan ay nagsasagawa po ng mga dialogue at symposium sa barangay kung saan po iniimpormahan na po natin na ang pagbili at pagbebenta ng boto ay may kaukulang kaparusahan. So ini-encourage po natin yung mga kababayan natin na sana maging matalino at maayos ang kanilang pagpili sa kanilang iboboto at huwag nilang tanggapin o sundin pa rin nila yung kanilang tamang desisyon kung sino yung karapat-dapat na mamuno sa kanilang mga barangay para sa eleksyon. So yun nga po, yung kontrabigay natin sama-sama yan, kasama ang PNP, PPCRB, ang ating election officer, gayon din ang lokal na pamahalaan po ng San Clemente. At kung may nakita man, sir, di ba ang sabi ng COMELEC ay anytime ay pwedeng arestuhin? Ang may nakita po paglabag dito po sa kontrabigay ay maaari niyo pong agad-agad na isumbong ireklamo sa ating election officer. At yung pong pagkakataon na yun ay doon po naman si election officer ay magpag-aatas sa PNP or AFP para po tugunan ng legal na aksyon yung po mga mahuhuli at makikita na lumalabag po sa kontrabigay po na to. Sir, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan at maging sa ating mga kandidato ng BSK? Sa ating pong mga kandidato ng BSKE 2023, umaasa po ang San Clemente PNP na sa inyong pakikipagtulungan at kooperasyon ay magiging payapa at parehas ang Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023. At sana po after po ng eleksyon at madeklara ang pinalad na mahalal dito sa eleksyon na to ay tanggapin po natin ng maluwag at maging payapa tayo at suportahan kung sino po yung pinili ng ating mga kababayan na mamuno sa ating mga barangay. At makakaasa rin kayo sa part ng Philippine National Police ng San Clemente Police Station at ng Armed Forces of the Philippines na pananatilihin po namin payapa at kami po ay magiging neutral sa dating pong eleksyon at asahan nyo na ang aming pagtugon sa inyong pong mga reklamo at hinaing ay agad-agad po namin magawa. At may mga pulis po tayong nakadeploy sa lahat po ng presinto at polling center na paggaganapan po ng pagboto. Ganyan din po ang pag-escort sa ating mga balota ay sinisigurado po ng San Clemente PNP na magiging mahigpit ang aming pong seguridad. At sa mga kababayan po natin, sana po ay ang ating gawing pagboto ay piliin po natin yung ating ihahalal na kandidato, ang ihahalal na mamumuno sa ating barangay. Ipiliin po natin yung matuwid, may puso at may malasakit sa ating barangay na alam po natin na kapag ito yung ibinoto natin, matutugunan po niya yung ating mga pangangailangan. Gayun din, maidadala niya sa kaunlaran
ng ating pong barangay. Kaya din sa mga kabataan na mamumuno, dapat po ay piliin din at suriing mabuti ng mga kabataan natin yung kanilang mga ihahalal na leader sa kanilang barangay na magpo-promote ng sports, anti-drug campaign at pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan at hindi po yung paglaban sa pamahalaan ang aatupagin. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sir sa oras ninyo pong ipinagkaloob para kayo po ay amin pong makapanayam hinggil po sa mga programang ginagawa ng ating kapulisan dito sa bayan ng San Clemente, Tarlac.